Naglalakad na ako pabalik sa bahay bakasyonan bago pa magdilim at sumapit ang gabi. Nakita ko naman sa sopa ang isang batang lalaki na nakaupo. Tila nakaramdam ako ng kakaibang bugso ng damdamin. Siya yung batang yumakap sa akin sa isla ng isang araw. Ang batang nagbigay sa akin ng yakap na may pangungulila. Hindi ko alam ngunit kusang pumatak ang luha ko. Ito ba yung tinatawag nilang lukso ng dugo? Bakit pakiramdam ko ay labis akong nangungulila sa batang ito at nang magtagpo nga ang aming mga mata ay tumalon ito sa pagkakaupo at niyakap ako. Ibinaon niya ang mukha niya sa aking kandungan at doon nga kami nag-iyakan. Mama, I miss you. Please don't leave me. Please, Mama, I will do anything. I will be a good boy. I will be honest. I will make you proud. Just don't leave me. I feel so lonely. Anya na humihikbi. Kusa kong pinahid ang luha niya. Hinalikan ko ang kanyang noo at sinuklay ang kanyang buhok. Kita ko ang resemblance namin sa mukha kahit na mas kamukha niya si Blake. Kung ganun ay totoo nga na ang asawa ko ay si Blake at si Zach ay matagal nang nagsisinungaling sa akin. Kung gayon ay dapat akong magkaroon ng mas malalim na dahilan upang maibalik ang aking mga alaala. Kailangan kong mapunan ang 3 taon kong paglisan. Hinakap ko ang bata at saka ko binilong sa kanya na, sorry anak, sorry kung all this time ay nawala si Mama. I am sorry if I can't still remember you. Pero pipilitin ni Mama ha, pipilitin ko na maalala at bumawi sa mga araw na nawala ako. I promise that I won't ever leave you again. I promise anak, anya ko na may pangungulila. Kita ko si Blake sa isang banda na nakangiti sa aming lugar. Nang hapunan ay nagluto ako ng fried chicken na paborito pala ng anak ko. Sa pagkainan ay nagtanong ako ng ilang mga bagay na nalimutan ko na sa nakalipas at sa mga nangyari nang mawala ako sa kanila. Ang pangalan ng anak ko ay si Blaze Ken Emperor. 10 years old na siya ngayon at sobrang proud ko nang malaman ko na valedictorian ito at consistent na matalino. Sabi nila ay nang mawala ako ay ang aking mama ang namamahala sa negosyo na naiwan ko. Kung ganun ay buhay pa ang mama ko. Pero sabi ay single mother lang ito at isang retired principal. Habang ang lolo ko naman ay malakas pa at katuwang ang mama ko. Ang dami ko rin na nalaman na ang una ay graduate ako sa isang universidad kung saan naging callmate ko si Blake. Tapos pala ako ng isang kursong accountancy at isang certified public accountant na pala. May mga naiwan akong negosyo na cafe at clothing shops. Nalaman ko rin kung paano naging kami ni Blake. Yung aksidenteng pagkabuo kay Blaze, lahat ay detalyado. Ngunit pinahinto ko muna ang pagtatanong sapagkat nakaramdam ako ng labis na kirot sa aking sentido. Marahil ay hindi kayang tanggapin ng isip ko ang lahat ng aking nalaman. Sa isang silid kami natulog ni Blaze, sa kabilang kwarto si Blake, sapagkat hindi naman kami kasya rito sa isang kama. Habang nasa kama kami ay kinakausap ako ng aking anak. Alam mo Mama, lagi kong pinapanalangin na sana po ay makita kitang muli. And God is really good for granting my prayers. I thought you hate me, so you believe us. Pero nang malaman ko po ang nangyari, natuwa po ako na hindi ninyo naman po talagang gustong umalis. I love you Mama, aniya at hinalikan ako sa pisngi. It touches my heart. Hinalikan ko rin ang pisngi ng anak ko. Mahal na mahal ko rin si Blaze. Good night at sleep na tayo ha. Inaantok na tumango ang anak ko at nakatulog na ito. Kinumutan ko naman siya, 1 oras pa ang nagdaan at tila hindi pa rin ako dinadalaw ng antok kahit natulog na si Blaze sa aking tabi. May kung sino ang kumatok sa pinto ng kwarto. Hindi ko na kailangan manghula kung sino ito. I opened the door and I was greeted by Blake wearing his pajama and sando. He is hugging a blanket and some pillows. He's smiling at me. Makikitulog po sana, sambit naman niya. That I find so cute. Grabe, ang gwapo niya. Nakakahiya. Ang gwapo niyang mahiya. Tiningnan ko muna ang kama namin. Sakto lang ng pang 2 tao eh. Hindi na tayo kasya eh, sabi ko naman. He smiled.
No problem with me. Sa lapag na lang ako. I just want to wake up there with you. I just want to see you first in the morning. That is not a dream that you are finally here back on my life. Para naman akong kinaryente sa kilig. Ang ganda mo, Alisa. Tumango naman ako. Sige, ikaw ang bahala. Pagsang-ayon ko naman at tinulungan ko siya na mag-ayos ng kanyang hinihigaan. Sa gilid ko siya natulog. Ako sa kama at siya sa sahig na may makapal na comforter. Aksidente ko naman na nahulog ang kamay ko. Naramdaman ko naman na hinahawakan niya ito. He entwined our fingers and it felt magical. Noon lang ako nakatulog. A dreamless, comfortable sleep that I could wish for. Nagising ako ng mas maaga at nauna kaysa kay Blake at sa anak ko. Kaya naman naisipan ko naman na magluto sa kanila. I will start to do my job as a wife and a mother. Ako na ang nag-prepare ng aming kakainin sa almusal. Hindi ko naman na sila ginising at hinayaan ko muna silang matulog. Nakarinig naman ako ng kalabog sa second floor. Mabilis na bumaba si Blake at si Blaze na kapwa hinihingal at niyakap ako. They look frightened. I thought you're gone again. Please don't leave us again, Alisa. Ikakabalik ko na yun kapag nangyari pa yun. Ani ni Blake habang nakayakap ako at niyayakap ako. Hindi ko alam ngunit ramdam ko na mangungulila sila sa oras na mawala ko. Ramdam ko na may lungkot sa kanila. Natawa na lang ako sa kanila. Huwag nga kayong praning, saan naman ako pupunta? Inasa iisang isla lang naman po tayo eh. Mabuti at kumain na kayo at may nakahanda na sa hapagkainan. Sa maniwala at sa hindi kayo ay nagtagal kami ng 1 linggo pa rito sa isla. Ang bilis ng araw, 1 linggo na hindi ko namamalayan. Hindi ako naiinip ni walang dead air or boring moments man lang habang kasama ko sila. Bagay na hindi ko naramdaman sa piling ni Zack. Pakiramdam ko ay kabilang ako rito sa islang ito. Pakiramdam ko, dito ako nararapat. Ito yung sanktuaryo ko, ang lugar kung saan ako nararapat. Sa lugar kung nasaan ang asawa at anak ko. Na kahit hindi pa lubos na bumabalik ang mga alaala ko, ay dama ko na sila ang buhay ko. Isang gabi, mas maagang natulog si Blaze, habang ako naman ay hindi makatulog kaya lumabas ako sa kwarto. Gusto kong magpalamig sa labas, kaya naman lumabas ako at nagtungo sa isang gazebo o kubo sa tabi ng dagat. Naroon din si Blake at may dalang laptop at alak. Busy na naman ito sa trabaho. Nang sinabi niyang CEO ito at mayaman ay hindi ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala na kasal ako sa lalaking may napakabigat na katungkulan sa mundo. Isang multi-billionaire man pala ito. Umupo ako sa tabi niya at dinaluhan siya. Were you still awake? Tanong niya nang makaupo na ako sa tabi niya. Ngumiti naman ako. Hindi pa kasi ako makatulog eh. Sabi ko naman, hindi ko alam kung anong nangyari. At nakita ko na lang ang sarili ko na hinahalikan siya. Na tinutupo kami ng kakaibang init sa tabi ng malamig ng hampas ng hangin sa dagat. Naglaban ang aming halikan, naglalaban, nakaramdam ng labis na pangungulila sa kanyang halik at pagdampi. Blake, don't stop, ani ko, pakiusap ko sa kanya habang pinapapak ang aking liig na alam kong maglalagay siya ng markaron, marka ng pag-ibig. I want, Alisa, you don't how I long for this, anya sa pagitan ng aming halikan. Tila nangungusap maski ang kanyang mga mata. Dama ko yun. Alam ko yun. Hinayaan ko na siya ang magmaniobra. Tila ito ang unang beses na gagawin namin ito. Nangangapa pa ako, ngunit magaling itong magturo sa akin. Blake, hiyaw ko nang hubarin niya ang suot kong saplot at saluhin ang aking kabundukan. I can't help but to moan as he sucked my breast. His skillful tongue playing my crowns. Salitan bawat isa. Tila dama ko ang init ng kanyang bibig. Dama ko ang katigasan niya. Nakasuot na lamang siya ng boxer brief at tila dama ng kamay ko ang kanyang kahindigan na tila handa na siya. You are hard, I said a matter of fact. Only for you, my love. Anya naman habang lumuluhod. Kanyang ibinuka ang aking mga binti. Hinawi ang aking suot na manipis na pang-ibaba. He just watched my cape being so wet for his touch. Blake, wag mo na akong pasabikin. Ani ko sa kanya.
nagmamakaawang tono. Tila hindi na ako makapaghintay sa labis na pananamik. I can hear her smirk. We are just starting love. Anya naman na sa lamig ng hangin ay narito kami, kapwa nagsasalo sa init ng aming katawan at damdamin. Ang haplos niya ay mitsa ng pagliliyab ng labis na pagnanasa at pag-ibig sa amin. This is not just a lust, hindi labag sa akin to. He licked my pearl and I reached the heaven in an instant. Blake, you are so good. Don't stop please. Nagmamakaawa ko sa pagitan ng aming ungol. Dinig kong paano niyang sambahin ang aking pagkababae. Nang maihanda niya na ako, ay kanya nang hinubad ang natitira nitong tela. Hindi ko alam ang aking sasabihin, ang laki ng kanyang kahindigan. Hindi ko alam kung kakayanin ko yan, ngunit may tiwala ako sa kanya. At sa gabing ito ay tuluyan nang nag-isa ang aming katawan. Home now, Alisa Magcalas Ferrer. I am so sore down there when I woke up this morning. Grabe, para akong nahammer sa hita dahil sa labis na panlalambot. I am gasping because of the pain. Para akong nag-gym ng walang pahinga. Imagine, I cannot count what round we stopped last night. And I'm so shameless to think na may nangyari na sa amin ni Blake without me still recovering my memories. Although I will lie so straight if I will say it did not felt so good because it's heaven. He just sent me straight to heaven. Blake has the power to do that to me. So I woke up so late, mga 10 na siguro ng umaga, at hindi pa ako nagigising. Kung hindi ako ginising ni Blake ng asawa ko, medyo awkward pa ako ng slight, pero pansin ko na medyo mas komportable na ako sa kanya. It just felt too normal. Kahit nasabihin ko na hindi ko patanda ang lahat, ay parang normal lang na maramdaman ko na asawa ko siya at asawa niya ako. I was not aware that I am blushing from that thought. Hi, wake up Alisa. Kumain ka na mahal. It is late and you should not skip a breakfast. Sambit ni Blake sa akin. May dala kasi siyang tray na naglalaman ng set o breakfast. It smells so good and mouth-watering. Magana naman akong kumain. Medyo nahihiya pa dahil nakatitig lang sa akin si Blake sa buong pagkain habang kumakain ako. Baka naman matunaw ako dyan. Sabi ko naman na parang natitipag ako sa mga titig niya sa akin. You won't. I will not let you melt and go away from me again. Seriously, love. You should know that you are luck with me. To my love, kahit magmakaawa pa ako sa tadhana, hindi ka na niya maaagaw sa akin. Sambit na Blake habang nangungusap ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Magsisinungaling ako. Kung sinabi ko sa inyo na hindi ako kinikilig dahil labis na naghuhurmentado ngayon ang puso ko. This is the certain effect of Blake's simple and short but emotional words for me. I was in deep thought when I saw myself smiling at him. Mahihintay mo naman ako, hindi ba? Hihintayin mo ba ako na maalala ko muna ang lahat? Tanong ko naman. He nodded. Of course, love. I can give you time but not your freedom anymore. You are mine from now. Anya, na mahihimigan ang pagkaposisib sa tono. Iniwan niya muna ako. He wants to assist me because he exactly know my state right now. I am awfully still tired, exhausted, and so much sleepy. Para akong tinumbok ng malakas na toro sa ginawa namin. If we will just talk about his stamina in bed, I will say that it insanely strong. Kung hindi pa ako nahimatay nang sumapit ang madaling araw, ay baka hindi pa ito titigil. Dama ko kasi na may pananabik sa aming ginawa. At ganun din ako. Ay, Diyos ko, ang aga-aga ano na naman agad ang iniisip ko. Seriously, I don't want to spend my entire day by starting on reminiscing my last night naughty encounter. Kahit medyo hirap, I still managed to take my bath and do my morning routine. Naabutan ko ang anak ko sa sala na naglalaro ng puzzle. I kiss and
him in a cheek. He greeted me a good morning and so I am. Matapos noon ay dumiretso ako sa kusina. Wala pala si Manang ng buong araw since siya ang kukuha ng aming rasyon and stock of supply for the whole week. Whole week, tanong ko kay Blake, we are still in the kitchen. Kumuha lang siya ng bottled water habang ako ay naghahanda na ng sandwich pang merienda naman namin. Yeah, a week. Babalik na tayo sa Maynila. They should now know that you are back. Maraming nakakamiss sa'yo. Naglaho ka na lang bigla. Maraming umaasa na makikita ka pa nila. You have a lot of things to catch up, love. Naiintindihan ko naman yun eh. Tila nakaramdam ako ng excitement dahil una ay mapupunan na yung ibang mga katotohanan na ipinagkait sa akin ni Zach. I know that I still have a life back on my home. I still have an existing place to stay and come back. Tumango naman ako sa kanya. He just gonna work with his laptop again. Habang ako naman ay naghahanda na ng merienda namin. Feel ko na talaga ang pagiging wife ko at ina. Hindi ko alam. Pero sa mga nagdaan pang mga araw, mas lalo akong nakukontento. Totoo nga ang sabi nila. Sasaya ka lang sa tamang tao. At sa totoo lang, ay pakiramdam ko ay nasa tamang tao na ako. Lumipas pa ang mga araw hanggang sa hindi ko namalayan na ito na pala yung huli araw namin sa isla. Napalapit na rin ako sa lugar na ito. Ang dami kong memories dito kasama ang anak ko at syempre si Blake. Gamit ang private helicopter ay sumakay na kami patungong Maynila. Nakakalula pala no, at isa pa ay labis akong kinakabahan. Natatakot na naman ako kung ano na naman ang bubungad sa akin sa pagbalik ko. Hinawakan ni Blake ang kamay ko habang nasa helicopter kami at napapagitna namin ang aming anak. Don't think too much, love. Sasaya na makita kanilang muli. Mababait sila at wala nang sino pa man ang makakapanakit sa'yo. I promise a happiness for you. Aniya, at alam kong totoo ang sinasabi niya. Salamat ha, salamat at nagpapasensya ka pa rin sa akin na napaka-considerate mo kahit wala pa akong ganong maalala. Kanyang pinisil ang aking kamay na nakahawak sa kanya. I love you, Alisa. Maybe it is not word to tell you that you means for world to me, Anya. Nakarating na nga kami sa babaan at ang una naming pinuntahan ay ang magulang ko, ang mama ko to be exact. Kaya nga, pumunta na kami sa isang pamilyar na bahay. Labis na labis ang pagtibok ng puso ko. I saw an almost a senior citizen woman na nagdidilig ng kanyang mga orchids sa kanyang garden. Hindi ako makapaniwala na nakadarama na naman ako ng kakaibang pananabik. Nang makita niya ako ay nabitawan niya ang hawak na hose at saka ako niyakap. Diyos ko, sabihin niyong hindi ako nananaginip. Sabihin niyo na totoo to. Nandito ng anak ko. Saan ng mama ko? Naiiyak na rin ako habang mahigpit na nakayakap sa kanya. Ako nga po ito. I'm finally home po. Babawiin. Alisa Magcalas-Pirer. It is good to be back. Sobrang saya at walang mapagsidlan ang ligaya na nadarama ko matapos ang mahabang panahon na nawalay ako, na ipinagkait sa akin ang buhay ko nang dahil lang sa maling pag-ibig. Gusto kong magalit kay Zach. Marami siyang naitulong sa akin bilang isang mabuting kaibigan sa napakatagal na panahon. Pero ang dami niya ring utang sa akin. Ang daming oras na ninakaw sa akin nang dahil sa isang gustong pag-ibig na ipinipilit na damdamin. Ngunit alam ko rin ang pakiramdam niya. Biktima lang siya ng sitwasyon at ng damdamin niya. Nais ko siyang pakinggan na magpaliwanag sa akin. Ngunit hindi pa ngayon sapagkat labis-labis na nagliliyab na galit ang nanunuot sa akin. Grabe yung sakit. Grabe yung pakiramdam na ang daming nasayang. Sa totoo lang ay hanggang ngayon ay nanlulumo pa rin ako. I am very upset because he stripped a large amount of time from me. Yung panahon na dapat masaya at pinapalaki na namin ang aming pamilya. When love is really became toxic, it will lead to rescuing. Hindi ko na alam kung anong nagawa kong mali at may ganitong
karmang regalo, ang kapalaran sa akin. Sana maitama na yon. It is like we are running from circle, chasing wrong and right at the same time. It is being too tired for me. Alam ko naman na walang instant happiness. Everyone has its own struggles. I am struggling. Other also struggles. Pero yung sa akin, I want to settle. Nagising ako sa pagmumuni-muni ko nang ilapag ni Mama ang kape at ensaymada sa aking harapan. Ngumiti ito at hinawakan ang aking kamay. A very heartwarming gesture na ikinangiti rin ang puso at mata ko. Masaya kami na nagbalik ka na, Lisa, anak. Nang araw na mawala ka, tila ninakawan ako ng buhay. I am a mother that was stolen of a right to see her child again. Yun ang nadama ko at nabuhayan lang ako ng ito na nga. Ibinalik ka na sa akin o sa amin ng may kapal. Hiling ko sana na maging maayos na ang lahat, anak. Ani Mama, sana nga eh. Ang gusto ko lang naman ay maging okay na ang lahat. Sino ba ang ayaw nun? Oo nga po, Ma. Ang dami kong na-miss sa araw na sa buhay namin ng asawa ko at anak ko. Ng pamilya natin, Ma. Hindi pa po kumpleto ang mga alaala ko. Pero gusto kong bumawi at maging maayos ng lahat. Yun na lang po ang hiling ko, Ma. Ani ko na sana nga ay mangyari na. Mabait ang Diyos, anak. He will help you to heal and to have a better path again. God will guide you again, anak. Just hold on. Lagi mong iisipin na nawalan ka lang ng alaala. Pero hindi kami. Nandito lang si Mama, ha? Nandito ang lolo mo, ang asawa mo, ang anak mo. Hindi ka nag-iisa. Sa laban na ito, anak, hinakap ako ni Mama. I suddenly saw a glimpse of hope. A hope for a new start, for a new beginning, and a new chance for a new pace. I was not a fan of twists and turns. Kaya sana ay wala nang likuan. Nag-stay pa kami ng konti, nagsalo sa isang hapag. Masaya na nakita rin ang kinalikhan kong lolo. Nag-iyakan pa nga kami that they see me a hopeless case of finding me again. Bigla lang akong nawala na walang iniwan ni isang bakas. Kaya hindi na rin naman ako magtataka kung iisipin nila ang iilang posibilidad na maaring nangyari sa akin. I was comatose at nakwento nila na sa akin yun. They are still holding some information because there are still pain tendency kapag maraming alaala na ang pumapasok sa isip ko. It felt too much painful. Parang sinusuntok ang sentido ko na pinipiga. Nagpapahinga rin ako rito sa bahay ng matanda dahil napagod kami sa biyahe. Medyo kabado rin on the other hand because the truth is makikita ko na rin daw ang mga in-laws ko. Katatapos ng mahabang panahon, natatakot at kinakabahan ako sa totoo lang. Just being honest here, pero sabi nga ng asawa ko, hindi dapat ako matakot o mangamba dahil nandyan lang sila sa likod ko. At sa simpleng mga salita na yun, ay naging okay na ako. Gabi at nagpaalam na kami kay Mama. Didiretso pala kami sa mansyon at doon tutuloy. Gusto raw akong makausap ng Mama ni Blake. I will be honest, I am breaking out right now. Hindi ko na tanda ang pagkikita namin noon ng mga in-laws ko. Ano kayang magiging reaction nila? Galit ba sila? May sampalan ba na magaganap? Malakopikat na buhusan ng kape at siya ba? May pakaladkad effect ba paalis ng mansyon? Those are a minimal inch of my fair and frustrated imagination. Ayan ka na naman, mahal. Hindi na naman maipinta ang mukha mo. Trust me, they won't do harm to you. They are the opposite exact. They felt too excited to see you again. After all of these years, they are longing for you. They know what happened and they understand it. Ani Blake, para pagaanin ang loob ko. Kahit pa paano naman, ay umu-okay naman na ako. Sorry, hindi ko lang kasi maiwasan eh. Ani ko, habang nakatingin sa labas ng kotse. Alam mo naman, hindi ba? Nangangapa pa lang ako. Hindi ko maalala pa lahat. Ma, don't worry po, nandito lang po kami ni Dad. Saad ng anak ko at hinahalikan ako sa pisngi. Tama nga naman, what should I fear more than losing these two gems of mine? My only treasure.
Nakababa na kami sa pamilya na mansyon o manor. It is gigantic and screams money and social elite status. We are greeted by a familiar, classy, late 50s woman with her timeless beauty and her gently aura. I could say her kindness illuminate her. She hugged me as a greeting and it was wash away all my worries. It has been a long time, Iha. Masaya ako na makita kang muli. Tara, at pasok na tayo. We had a lot of things to catch up. Anya ng mother-in-law ko. We go to the living room. Inakyat ni Blake ang anak namin sa kwarto at saka na kami nag-usap ni Mama. How are you, Alisa? You're still as pretty as before, Iha. Ayos ka na ba? Your amnesia. Tanong agad ng ginang sa akin. Sa totoo nga po niya na hindi pa po ako nakaka-recover. I still suffer with this memory loss. I mean, I can recognize face, have few memories that are nostalgic. Pero hindi pa po buo ang lahat. I was comatose for 3 years. Milagro na po na nagising pa nga po ako. Sabi ko na may malungkot na ngiti sa labi. Iha, you are strong to face that. Kung saan nangyari yun, I don't know what to do anymore. And it's sad that I lost my granddaughter. Ani Mama, na may malungkot na tinig. Bigla naman ako nagtaka. Granddaughter po? Tanong ko na may kunot ang noo. Oo, Iha. Buntis ka nang maaksidente ka. Hindi ba at 6 na buwan na ito noon? Ani Mama. Bigla naman akong nahilo. Tila nagdilim ang paningin ko dahil sa dami ng mga alaala na pumapasok sa isip ko. Ang college life ko kasama si Marcel at Zach, ang aksidenteng nangyari sa amin ni Blake, ang one-sided love namin at ang pagbuo ng pagmamahalan hanggang sa lahat naibalik na ang alaala ko, lahat ng alaala ko at naiyak akong nagising, yakap si Blake.